Kamusta mga tol? Pinakamalakas na nga ba ang lineup ngayon ng 76ers mga tol? Ang tindi ng Big Four no? Nakakuha pa nila si KFC, may tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus na sa goal. Okay game, kumpleto na nga ang lineup ng 76ers ito. Walang yalakas talaga Apat na players pa lang mga tol ha. Si Lolo Bron, si Jalen Boring Brown, si Tyrese Maxey at saka si Bakus Joel Embiid. Lagpas 100 points na agad ang total average niya mga yan Dito muna tayo sa point guard si Tyrese Maxey. Eto dati na Sixers to mga tol At talagang pagaling ng pagaling tong batang to Nagsimula siya noong rookie season niya, 8 points per game lang yung ginagawa niya Pero bigla naging 17.5 points per game, tapos 20.3 points, tapos 25.9 points, tapos 26.3 points, at last season 28.3 points per game. Ang hayop, galing. Meron din siya nakuha 4.1 rebounds at saka 6 assists per game. Yun nga lang mga tol, volume shooter talaga to 21.4 field goal attempts per game yung ginagawa nito. May pagkabuhay rin talaga to Pero okay naman yung field goal percentage niya ha. 46.2% at 36.7% naman siya sa 3 points. Tapos sure ball sa free throw to 89%. At malamang siya pa rin yung unang-unang hahawak ng bola para sa Sixers, di ba? Kasi siya yung magpo-point guard dito At malamang siya talaga yung magiging main deciding factor kung magiging effective ba itong bagong lineup ng Sixers na to o hindi. Kasi sabi ko nga, di ba? May pagkabuhay point guard to Minsan nawawala na nga yung laro ng kakampiyan dahil buhaya siya Nag-average to last season 28.3 points per game. Pang-5 yun sa buong NBA mga tol. Kung hahabuli pa rin yan, ganyang average, ganyang kataas, naku po, malamang sa kangkungan talaga bagsak ng Sixers na to. Siguro sa tingin ko mga tol, 22 hanggang 24 points per game targetin niya, okay na yung ganun Ang tingin ko mas importante rito mga tol, eto, yung 6.6 assists per game niya, dapat mapataas niya yan no? Siguro at least 8 assists per game dapat. At ma-maintain niya yung turnovers niya na 2.4 turnovers per game lang. Tapos pangalawa naman sa shooting guard, etong si BJ Mokobe mga tol, third overall pick to last season At nag-average kagad siya sa rookie season niya 16 points, 5.6 rebounds at 4.2 assists per game. Pero 43.8% lang sa field goals at 35.4% naman sa 3 points. Eto naman yung isang pinakamalaking palaisipan para sa akin dito sa lineup na to mga tol Ang dapat ba nilang gawing starter pa rin nila to si BJ Mokobe dapat gawin nila 6 man na lang dapat to. Kasi overloaded talaga yung first time ng Sixers ngayon mga tol no? Walang pinagkaiba dati sa Chicago Bulls, si Kukoc, 6 man lang nilalaro, di ba? Sa Warriors naman, si Iguodala dati, 6 man lang din. Kasi sabi ko nga kanina, di ba? Sa apat na players pa lang nila, yung total average na kagad nun, lagpas 100 points na kagad Ano pang gagawin to si BJ Mokobe sa first 5, di ba? Magiging spot-up shooter na lang siya. Decent naman yung defender yan, pero kung 3-and-D player na talaga yung pag-uusapan natin, ha? Para sa akin, mga tol, mas bagay si KFC na gawing first 5 ng Sixers kaysa dito kay BJ Mokobe. Kasi sanay talaga yun sa ganung role Tapos, ang gawin na lang nila, kapag inilabas yung isa kay Lolo Bron, kay Tyrese Maxey o kaya kay Boring Brown, tsaka lang nilang ipapasok to si BJ Mokobe. Palit tagahawak ng bola, diba? Gusto nyo ba yung ganun mga tol? Pero posible kapag ginawa nila 6 month to mga tol, magiging mas mabagal ngayon yung development niya, diba? Pero kasi hindi na development phase sa Sixers ngayon Tapos sa yung process, win now phase na sila ngayon, kaya okay lang yun. Tapos pangatlo sa small forward, si Jalen Boring Brown na kahit ang pangit ng dakdak, 50 pa rin ang score Eto, legit talaga to si Boring Brown mga tol. Naging finals MVP pa ngayon na 2024 ang champion Celtics, diba? 29 years old na to, nasa peak na to ng laro niya ha. At last season, career high nga yung average niya, 28.7 points per game, 6.9 rebounds, 5.1 assists, tapos 47.7% sa field goals at 34.7% sa 3 points. Eto, ball dominant na player talaga to mga tol ha. At yung atake niya, kahit saan talaga tumitira to sa 3 points o kaya sa mid-range o kaya sa loob, diba? Isa siya sa mga magaling sa isolation sa buong NBA. At kahit talaga niyang umiscore palagi malamang sasabihin na ba dyan, ay tol, teka lang, magkakaproblema ata tayo dyan Kay Tyrese Maxey pa lang, tsaka kay Boring Brown pa lang, magkakabuhayahan na yan, dalawa na yan, diba? Actually, tingin ko, hindi magiging problema yun kay Boring Brown kasi kasama niya dati sa Celtics, sino ba? Si Jason Tatum ba? Ako din sa bola yun, diba? Malamang mangyari lang yung buhayan na yun kapag umabot na ng finals ang Sixers kasi for sure, doon na to talaga magbubuhay para magka-finals MVP siya. Pero ang pinaka-excited talaga ako dito, parang first time kasi na magkakaroon si Boring Brown nakakapi sentro na malakas kagaya ni Bakus, diba? Kunwari ito sa pick and roll, ang depensa palagi nakatutok lang sa kanya, diba? Paano ngayon? Kung si Bakus Joel Embiid yung magbibigay ng screen sa kanya, mahirap yan no? Yan, dyan ako excited ngayong season mga tol ha. At tingin ko siguro 25 points okay na sa kanya no? Unless na lang kung ayaw niya magpasapaw, malamang 28 points per game pa rin yung maging average niya. Kasi feeling niya palagi siya yung pinakamatalino sa lahat, diba? At tingin ko
siya talaga yung magiging number 1 option ng Sixers ngayong season. Pero dapat, eto, yung 6.9 rebounds per game na average niya, dapat makitaas niya dapat yan no? Mga 8 hanggang 9 rebounds per game kasi kailangan talaga ng tulong sa frontcourt Si Lolo Bron tsaka si Bacchus, naku po, kailangan ng tulong sa rebounds. Wag na wag niyang iaasa kay Lolo Bron ng rebounds kasi napakatamad talaga bumaksot ng matandang yun Hi, like mo, hype ka, ano na? Nakalipat na ka sa Sixers si Lolo Bron, di ka pa magla-like? Mag-like ka na! Pang-apat, eto na sa power forward position mga tol, ang inaantay nyo, si Lolo Bron! Lolo Bron! Lolo Bron! Lolo Bron! Solid Philadelphia 76ers pa talaga ako mga tol, since July 25, 2026, 6 a.m. Kung nasaan si Lolo Bron, dun din kami, let's go! Last season sa Lakers, ang average si Lolo Bron, 20.9 points, 6.1 rebounds, 7.2 assists, tapos 51.5% sa field goals at 31.7% sa 3 points. Eto yung isa pang interesting para sa akin talaga mga tol kasi di ba sabi ko kanina, buwakaw sa bola si Tyrese Maxey, buwakaw sa bola si Boring Brown. Paano ngayon si Lolo Bron, di ba? Patatabay lang ba nila si Lolo Bron sa 3 points? Baldog sa 3 points si Lolo Bron, 31.7% lang Eto di ba palagi ko sinasabi na dapat mag-giveaway na si Lolo Bron Pero dito sa Sixers mga tol, iba talaga yung nakikita ko rito Ang mas gusto kong gawin nila dito, si Lolo Bron yung papapwestoy nila sa ibabaw. Nagpipike roll silang dalawa ni Bacchus, tapos si Tyrese Maxey tsaka si Boring Brown, sila ngayon yung nasa wings, tapos si KFC naman sa corner. Nagigets nyo ba yung setup na yun mga tol Ibig sabihin nun, si Lolo Bron yung gusto kong gawin nilang tagadala ng bola, hindi si Tyrese Maxey. Kasi kung point guard skills lang ang pag-uusapan natin mas magaling talaga pumasok si Lolo Bron kaysa kay Tyrese Maxey Now ang papasahan niya sa role sino? Si Bacchus, Joel Embiid, tapos kapag umipit sa roller ang depensa para tumulong kay Bacchus, diba? Nasa wings naman ngayon, sino papasahan niya? Si Boring Brown tsaka si Tyrese Maxey na pwede magtuloy ng offensive nila. Ganun kaganda, nag-gets nyo na? At dahil dyan mga tol, ang tingin ko dapat mag-average si Lolo Bron dito around 12 to 15 points per game lang. Pero dapat baka 10 assists per game siya Kung mag-average si Lolo Bron siguro almost 12 assists per game, yun na tingin ko yung magiging pinakamalakas na version ng Sixers na to. At that way, mas makakapagtipid ng energy si Lolo Bron, diba? At doon naman siya ngayon makakabuhos sa depensa. Hindi na pwede dito yung dati niyang ginagawa na nagpapahinga siya sa depensa tapos nagpo-focus na siya sa offensa. Huwag ganon, no! Dito sa Sixers, ang dami niya kakaping scorer talaga Tapos si Bacchus, pabagal pa sa depensa yan. So mag-focus na lang siya sa assist, tapos tumulong siya palagi sa depensa tsaka sa rebounds. So ang ideal na average ni Lolo Bron para sa akin dito sa Sixers ngayong season mga tol 15 points, 9 rebounds tsaka 10 assists sa 30 minutes per game. Kapag pinilit ni Lolo Bron na mag-average siya 20 points per game, naku po, kagulo talaga mangyayari sa Sixers na to. Panglima sa sentro, syempre, si Bacchus, Joel Embiid. 32 years old na pala itong Bacchus na to mga tol Pero sobrang laki talaga ng binaba ng laro niya no? Kasi nung 3 years ago, kung di nyo naalala, nag-average to 33.1 points per game sa 66 na laro sa buong season. Paano ba naman, palagi injured, ang bigat kasi ng itlog Sa last 3 seasons, ang nilaro to mga tol, 39 games, 19 games, tsaka 38 games lang. Halos di man lang nakakalahati So ito mga tol para sa akin, imbis na average sa puntos ang maging focus ni Bacchus ngayong season, tingin ko, mas mag-focus na lang siya sa health niya kasi ang dami naman pwedeng bumuhot ngayon sa Sixers For sure makakaabot pa rin sila sa playoffs ngayong season kahit siguro 40 games lang ilaro ni Bacchus Ang pinaka-importante dapat mangyari dito, dapat pagdating ng playoffs 100% healthy si Bacchus. Kahit na mag-average siguro 20 points per game lang no? Tingin ko sapat na talaga yun para sa Sixers kasi siya dapat ang anchor ng depensa ng Sixers, diba? Pero nung nakaraang playoffs, nako po, napakabagal talaga ni Bacchus. Palagi naiiwanan lang sa pick and roll defense Kapag mabagal si Bacchus sa depensa tapos si Lolo Bron pa yung kasama niya si frontcourt, good luck lang talaga sa depensa yun sa loob. So isa lang Bacchus isa lang ang kailangan ng Sixers sa iyo Umayos ka Bacchus, kumain ka palagi ng balot araw-araw, papalasan tuhod. Tapos mag-yakult ka rin everyday para everyday okay. At mag-sentrum ka rin araw-araw, complete from A to Z at 9 pesos a day lang. Last season, 26.9 points, 7.7 rebounds at 3.9 assists per game si Bacchus Pero this season, tingin ko dapat ang output niya 20 points at 10 rebounds per game. Okay na yun, basta hindi siya mabubugbog. Pang-anim, eto, kakukuha lang si KFC mga tol. Eto sabi ko kanina, diba, dapat tingin ko, dapat maging first 5 to, kapalit ni BJ Mokumbe. Kasi legit na 3&D player to mga tol no? Nakasama pa nga to dati ni Lolo Bron sa Lakers, dati nung Bubble Championship na walang kakwenta-kwenta Last season sa Grizzlies, ang average niya, 8.4 points, 2.5 rebounds, at 2.7 assists per game lang sa 41% sa field goals, at 31.6% lang sa 3 points. Yan mga tol, hindi nagmamatter yung average niya para sa akin kasi nung nasa Nuggets pa siya, nung nag-champion sila ang average niya,
10.8 points per game lang siya doon eh. At doon naman sa walang kakwenta-kwentang bubble championship nila sa Lakers, 9.3 points per game lang yung average niya doon eh. Nakita nyo ba? Mababa lang talaga, di ba? Pero ang value kasi talaga nito si KFC, legit na 3&D player talaga to eh. Sa Lakers, tumira to 41% sa 3 points. At sa Nuggets, tumira din to 42.3% sa 3 points. Ang taas eh, no? Pero sa Grizzlies, 31.6% lang. Talaga hindi siya bagay sa ganung team eh. Mas bagay kasi siya sa mga teams na pwede siya tumambay lang sa 3 points at mag-focus siya sa mga off-the-ball movement at perimeter defense. Kaya tingin ko mga tol, kahit na 33 years old na to, mga tol, malamang babalik to. 40% pataas yung magiging average niya sa 3 points ngayong season. Commercial, pasok! Tapos pang pito, eto still to eh no. Nakakuha ng Sixers si Anthony Simons sa 2-year contract, $12.3 million lang. Low risk high reward kasi to mga tol eh. Kasi nag-average pa nga to dati 22.6 points per game sa Blazers 2 seasons ago eh. At maganda yung shooting nito sa 3 points mga tol. Volume shooter pa nga to sa 3 points ha. Eto yung tingin ko magiging X factor ng Sixers na to. Kasi napaka-solid na talaga ng starters nila. Pero kadalasan kasi diba, para sa isang championship team, meron talaga nag-i-step up from the bench. Kagaya nung kailan lang sa Knicks, nag-step up si Shamet tsaka si McBride diba? Na kung magiging off the bench si BJ Mokombe at kasama niya ito si Anthony Simons, meron na ngayon dalawang players sa Sixers na pwedeng bumuhat galing sa bench. Tingin ko siguro dapat mag-average to 15 points per game off the bench yung gagawin niya. Silang dalawa ni BJ Mokombe parehong 15 points per game ginagawa off the bench. Pangwalo, ito si Dean Wade. Dapat, teka lang ha. First time ng coverage to dati eh, no? Pero nakakuha ng Sixers to sa free agency. 4 years, $39 million na kontrata. Medyo mataas ha. Eto, perfect talaga yung pagkakakuha nila dito mga tol kasi stretch 4-2 eh, no? Pwede nga mangyari, ang papalitan niya kahit sino kina Lolo Brown tsaka Boring Brown. Kung si Boring Brown yung papalitan niya, magiging small forward ngayon si Lolo Brown. Kung si Lolo Brown naman yung papalitan niya, magiging small forward naman si Boring Brown. O di ba kahit saan pwede siya eh, no? Eh kasi nga stretch 4 kasi to mga tol eh. 5.8 points per game lang yung naging average niya sa Cavaliers. Pero kahit na ha, 36.2% naman yung tinira niya sa 3 points. At karamihan talaga ng tira nito galing talaga sa 3 points eh. Tapos malakas pa to dumipensa eh, no? So hindi ako magtataka na kung minsan ang gagawin ng Sixers, isasabay nila to kay KFC para meron silang dalawang 3&D players sa loob. Kunwari, ang kasama niya, si Tyrese Maxey, si Boring Brown, tsaka si Bakuls, diba? Tapos meron silang dalawang 3&D players, si KFC, tsaka si D-Wade. Tapos yung iba pang players nila, pamalit nila sentro, si Adem Bonakid, batang may laban. 6'10 na shot blocker to, na madalas din nilang ginamit last season. Tapos nakakuha rin nila si Taco Warren sa Ariel Hook 40 galing sa Knicks eh, no? 7-footer naman yan. Nandyan din si Caleb Love na nag-average ng 10 points per game sa Blazers last season. At saka si Barlow na babad din sa Sixers last season. So ayun mga tol, no? Tingin ko ha, legit talaga, malakas talaga tong Sixers na to ngayong season eh. Kasi hindi lang solid yung first five nila eh, no? Flexible din talaga yung lineup nila. Meron sila mga 3&D players, meron sila mga slashers, at meron din mga buhaya. So tingin ko, posible talaga makalayo sa playoffs ng Sixers ngayong season. At posible pa nga siguro makaabot sila ng finals eh. Pero ang magiging problema lang talaga nila dyan, yung health ni Bakus at kung tatamarin ba si Lolo Brown o hindi. Kasi kapag tinamad yung matandang niya, wala na, naku po, ibigay nyo na yung pusta. Hindi na yung didepensa, tsaka mag-iinarte na lang yan. Kung lahat siguro ng players na Sixers magiging healthy pagdating ng playoffs, tingin ko, at least makakaabot dapat ng conference finals, itong Sixers na to. Okay na pakimas, manliga, makita ng Warriors.